then sa atong mga kauban ko diya sa tigpaminaw sa Bamburan Butuan. Nangapangayo mi og pasalamat kay natagan mi og kuan, natagan mi og kaning higayon para makapaambit sa amo ang mga activities, sa among mga programs para sa atong mga PDL. Mm. Si Ma'am Dayan Pauline, Ma'am, basig gusto ka manumbaya po sa itong mga tigpaminawan karon? Maayong udto sa inyong tanan o sama sa giingon ni Sir Alam, nagapasalamat mi sa pag-imbita sa amo adiriya sa Bombo Radyo. Ma'am o sir, unang-una atong hisgutan karon kining sa mga programa ninyo. Kining hisgutanan sa jail decongestion. By the way, unsa na may status karon sa atong prisuhan, sir? So far, atong operation is padayon ra gihapon sa kuan, sa pag-operate. Ang atong SOP sa atong jail facility is kapadayon gihapon nga ginabuhat paalang sa atong mga PDL. So, in relation ining jail decongestion karon, sir, unsa may mga parameters o inyong gihimo para makunhuran ang ato mga persons deprived of liberty sa mga prisuhan nato, particular ang ato ang libertad atong Butuan City Jail? Aduna kitay kuan daghan nga mga activities, particularly for jail decongestion program para matabangan nato atong jail facility nga mabawasan ang atong bilang sa atong PDL. So sa pagkakaron atong paralegal officer si Gio1 Ramos, siya mo hatag og ilabing saktong impormasyon with regard sa jail decongestion program. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. So maayong udto sa tanan, no, sa as jail officer sa Butuan City Jail Mail Dorm, nagakandak ko og kanang weekly dialogue para sa atong mga PDL, especially sa mga PDL na mga newly committed. So diraa ginahisgutan nato ang mga early modes of releases sama sa bail, plea bargaining, probation ug uban pang mga pamaagi na ma-avail sa ato ang mga PDL labi na og sila qualified. Og dira po nato gina-inform na ko sila sa GCTA kung asa nga maka-gain sila og 20 days na GCTA or for good conduct time allowance sa isa ka bulan og sa tas TM kung maka-gain sila og 15 days labi na kung sila mag-eskwela, no, labi na sa elementary or high school o mag-appeal sa mga WD skills trainings. So, human na ito patuman yung programa ha. Kumusta man ang ato ang prisuhan karon? Unsa may nahimong epekto ani diha? Sa duha ka, di ba? Duha man na ka kuan dormitory na, no? Male o female. So, kumusta man ang kuan ana? Estado karon? Human din nato gipatuman. So far no kay nagpadayon magyapon ng atong programa para sa ilaha sa paralegal. As of this moment medyo ni ubos-ubos na gud atong bilang sa atong PDL, around 440 kapin siya from 480 last year. So daghan kayo mga activity, daghan kayo mga ginabuhat ang kuan, ang jail facility para lamang sa atong mga PDL nga katong buot nga pwede na sila makalaya. So hatagan sila og kanang GCTA basta kay musulod lang siya sa parameters sa GCTA. Hatagan sila para maka-early one of the early release mode sa atong mga PDL. Ang uban po gina-follow up namo siya sa atong mga gi-follow up namo sila sa mga papeles nila sa kuan, sa korte, sa uban pa nga mga sa probation para lang madali gyud nga ang ilang pagpagawas sa sulod sa prisuhan. Wa may mga challenges ngayon na encounter, ma'am, sir, niining pagpatuman ninyo niining maong programa ha? Human kini gisugdan ang jail decongestion program? So far sir, wala raman pod, no, kaya may isa sa mga decongestion effort namo is ang pagbalhin sa atong mga insular prisoners sa Davao Prison and Penal Farm, no. So muna sila ang mga PDL nga nadukdukan na or nakonbiktado sa mga kaso nga ang ilahang penalty is 3 years and 1 day to life imprisonment. I see. So kini mga inani nga mga kawan, mga classes pineriso, mga PDL, mga pila ka porsyento ka nga mugawas diha kay madto na sa dako nga prisuhan?
sa inyong estimate? Mga dako-dako pud sir nga porsyento jud. Oo. So usa ni siya sa mga makakuha og pahat sa luna diha para kung galing do na pay mosuod na napoy pero loyo ini programa jail decongestion sayod ta daghang mga operation to mga otoridad karon og sagad diha magyud i-deliver pag ang kaso na nas korte. Loyo sa atong gipatuman ani di ba mapulihan ra pod ang mga manggawas diha o mabalik gihapon sa pagkahimong decongested ang atong prisuhan? Yes sir. Actually ang dili man gyud mawala gyud sa kuan, dili man gyud ang flow sa atong PDL dia is mo kuan fluctuating mo saka mo naog inana. So ang amo lang purpose ng ana is one of the function na lang as BGP personnel is katong mga angay good mahatod sa Davao Prison, Penal Farm, katong angay ma-release na nay judgment nila saktong nga judgment ay release na dayon sila. Ang katong uban nga due to for release nga pwede sila mahatag GCTA para kuan kato na lang ginamo kuan kay as a part of the law enforcement dili man good pud may makaingon pud sa from other agency nga kuan kay naama pud sila kuan na pud sila na pud sila mandate. So ang amo lang gid ana is since nga sa pagkakaroon is naagihapon ongoing manggihapon ang pagpanangdakop sa atong mga kapulisan o uban pa nga mga law enforcement agencies sa amo nga part amo lang gi-partake lang ang among effort para at least dili na mapending ang uban even though sa inaon lang nato siguro nga dili gid siya ingon nga muubos gid og maayo kay tungod kay mapulihan maghapon nagyapoy madakpan nagyapoy matransfer sa ato pero at least man lang makaingon ta nga ang mga insular prisoner is kaning madali immediate ang ilang pag-transfer tapos ang for release gid nga ang i-release ma-release na itong na mga papel kompleto ng papel so for ang uban for rehab if transfer na for rehab pero at least man lang dili gid maka-accumulate ang atong mga kaigsuonan diha sa sulod kay if wala tay effort nga buhaton ana countermeasures para sa jail decongestion program so lagmit moabot ta sa time nga ni abot og nilibo kapin atong mga PDL diha So unsa tutuig ka sir nga inani ka I think way back 2017 2018 karon medyo kanang paingon pandemic to nga time medyo daghan-daghan gid kaayo grabe ka daghan ang kuan PDL diha sa sulod. Pero karon unsa man ma-consider ba nato nga ni subay sa ratio ang per kuan diha silda? So far kuan man na good na may ginatawag nga kanang congestion rate. So far dapat ang atong facilities na alang siya ay based sa competition sa area sa usa ka facility dapat adunay lang lamang tay 230 something ka PDL dapat ang makater sa atong Butuan City Jail. Pero milagpas. Nilagpas ta ni times 2 ta hapit no kay tungod lagi sa kuan tungod lagi pod sa pagpandakop nila so syempre kita atong ginadawat na sila. So mo to para makunhuran na ato pong gi-party kon sa atong ginabuhat sa jail decongestion program balik-balik ra gyapon nga mao ra gyapon ang atong gina-implement. Pero unsa man ni sir loyon ining programa na pa bay plano ang ato mga kadagkuan sa BGMP nga dinata magdugag facilities kay naman to gipatuman nga ni. So far no dili gid ko makatubag gyud ana regarding ana sa kay pero diha sa yes sir sulod na ba actually diha nga magdugang actually naa siya ongoing nga isa ka building diha nga gi-construct nagpasalamaton may kang Congressman Joboy Aquino kay sa iya man nga kuan kabahin nga project nga iyang hatag sa amo hopefully kanang kuan kanang building another building is makatabang gyud na para mudako or mo taas ang capacity sa atong jail facility. Kanang mo programa niya nindot man gyud ni no decongestion ko ni niya how about to mga mga persons deprived of liberty diha nga in town ilang pamilya layo kabos kayo di magka-follow up sa kaso sabi magproseso nga inyong gihimo diha aron maka-avail po aning programa. So far no kay
kung in terms of communication lang sa ilang mga kuan, sa ilang mga kaparentihan sa gawas, so naaman tayo schedule nga ginahatag sa ilang ginatawag og electronic dalaw, i-dalaw. Adunay may tulo upat ka tablet nga monitored sa among development officer nga aduna sila kanang enough nga time para makatawag sa ilang mga kabanay sa gawas. If ever nga naa sila dapat i-follow up nga ginabisita sila sa ilang attorney diya sa sulod, tapos na yung mga gina-follow up ginakuan para sa korte, so at least mag-communicate nila. And then naaman pod may mga personahe sa especially si Ma'am Ramos, Jeon Ramos nga naga-follow up gihapon og mga papel, especially katong mga PDL nato diha nga medyo walay makatabang sila sa gawas. So gina-follow up nila kay para at least man lang syempre dakong tabang po na sa amo kaysa syempre nagpa-implement og kanang programa. So at least man lang kita na mismo ang muduso. Kita na mismo ang mangunay gyud dito nga makuha papel og once nga kompleto na due for release or transfer baron unsa man galing para at least man lang dili may stagnant sila diha. Okay na may mga kuha na to nga kanang kuananta sila kanang angay na ginunta sila matagaan og temporary nga kagawasan diha. Pero gumikan kay way kabanay ni follow up. Yes po. Isa po Disod man po sila mo follow up nga naman sila sa prisuhan, di ba? Yes, isa po na. Mo nang kuan saludo ta sa mga efforts atong especially atong paralegal officer. Effort nila nga bisa na lang lagi og kuan sila na i-follow up mismo dito sa court sa mga papel sa iPod medyo busy pod kayo ang court kay daghan kay kaso gipagawiran pero at least nagahatag gyapon sila og time para mo support gyapon sa ato sa especially kanang mag-follow up sa case. Even though sa probation, even though sa DOH katong mga ato ang mga PDL nga nahatagan og kanang mandatory rehabilitation. So para at least ma-transfer na sila, ma-serve na nila ang rehabilitation nila or kanang uban pa nga kinahanglan ni requisitos nga gihatag sa korte sa ilaha, so at least mahuman na ilang kaso. Pwede na sila. Napay mga PDL na sir nga naka-avail bisan og wa sila nakadto sa mga dagkong jail pero nahukman na ilang kaso niya sa mga petition or sa ilahang mga gihimo nga mga play, nilagpas na sila sa sentensya nga dapat unta ilang i-serve na sa prisuhan. Napoy na naman siya dito. Actually sir, as of karon mga panahon na is hand to hand man guna sa atong mga jail personnel. So ginalikayan ginato na nga nagi kanang mo overdue gyud. So ang sa panguluhan sa atong City Jail Warden, Jail Chief Inspector Jovin Ausa, ilan ang ginaisa-isa og check ang mga papel sa mga PDL. Kaya galing ang PDL siguro murag napay 1 year diha siya nga kuan. 1 year pa nga dapat i-serve diha. Ginahatagan nila, gina-undergo na nila sa MSEC deliberation para mahatagan sila og GCTA para at least maka-early release ba? Makagawa sila sayo. Basta kay nagpakita lang sila o kanang maayong buhat sa sulod, walay mga pagbadlong o sa mga activity naga-join sila. Ang uban is nahatagan opportunity ang uban nga maka-eskwela sa elementary, high school o aduna po yung mga programa sa development kanang skills nila, enhancement. So kana pod dili lang ingon nga makabaton sila og mga knowledge sa sulod, pero at least madugang na kay matagan na sila tasam kanang gitawag og time allowance for studying, mentoring. So lahi pa tong GCTA. So sa adunay mga parameters. Yes sir, adunay parameters nga ginahatag ang atong bureau as long as mosulod lang sila sa guidelines gyud para at least maka early release na gyud ta. Last week or kuan nga naatay duha ka book early release. Gihatagan kay maayo man pud ang ilang tara sa sulod. Wala gyud problema sila, so natagan sila kuan kanang GCTA, na palaya sila sayo-sayo. So pero sa man sir nga sagad nga mga kaso nga sagad sa inyo statistics record mo Usually as per sa record namo, majority gid gihapon di ang drug related case mga 9165 under the special law. Kana siya mo medyo daghan-daghan gyud diha nga kuan nga case kung ato lang bansay-bansayon ang ilang record sa sunod. mo ni ang sagad nakagawas naka-avail Mo na usually pod mo maka-avail pod sila kay sila po'y daghan. medyo daghan man pod sila maka-avail pod sila kay ang uban mo plea bargaining.
mo play bargaining sila ang uban pod kay mo ROR, mo probation, daghan man tay mode of release pod diha nga ginahatag sa ilaha para at least dito na sila og magbagong buhay sila pohon sa dito na sila magpadayon sa gawas. Pero sir, kining atong pag-release diha, unsa man, ma-consider ba nato nga ang mga pangbuhian nato diha gikan sa atong jail facility holistic ang mayon nato program nato nga nigawas di na gyud mo commit og crimes? Kuan man gina bumubensi no. Kaning ingon ana nga story man gud is depende man gud sa tao. Kay kung ikaw o bisag unsaon nimo mold sa imo sa sulod if ang mindset gihapon nimo or kanang imong balikan nga lugar is same ra gihapon so like tendency dili lang nato ingon nga mag-judge ta nga ingon ana kay kung makita nato aduna po tayo mga pidil diha nga nagbalik-bayan bitaw kanang nalaya na last ni balik na po so dili nato sila ma-question kay ila man po nang kaugulingong kuan ila Pero man na kanang inana nga mga kaso sir, unsa man, doon pa ba chance nga maka-avail the same nga process? ay sige ato pangutan na atong paralegal officer regarding ana sa mga inanang mga case. Sige ma'am. So, kasagaran sir, sa GCTM mo sir na siya mga disqualification. So, isa dito ang mga nakakommit na o crimes before, na convicted na, so disqualified na siya. So, nakagawas, o niya, nakabalik, so di na gid siya pwede mag-apply. Oo, sir. Kana siya. Kay once naman sa ginahatag. So if ever nga So sa ato pa one in abuse. dili na pwede abusohon ang gihatag nga kuan sa balaod. So kung makasa ka, kabalik na po ka diha, wala na. Once naman siya magamit, dili na siya pwede hatagan. Otro. So imo na gyud nang i-serve kung unsay sentence nimo. Yes po. Mangitan lang ta og lain nga avenue pod kay para matabangan nato siya with regard sa iyang case. Pero sa ngalan sa inyong mga serbisyo diha, wala gyud ingon nga nagkulang ang jail pag kuan sila pag more diha kay sayon ta nga pagbutang diha nakasa gyud na o ata kabalo sa mga factor sa gawas sa ilang paghimo og commit og crimes, di ba? Yes po. Actually, dili man gud ta maka-judge sa ila no, especially katong wala pa yung final conviction sa ila. So, mo na gitawag og kuan kanang upon proven guilty bitaw kanang innocence upon proven guilty. So, kuan pa nato sila as dili pa gid sila ingon konbiktado. So, ang atong treatment sa ila is hatagan lang sila og kanang saktong treatment pod nga para sa katong mga dili pa convicted nga mga individual. So, ginsan yung pagsiguro dia sir nga na follow na to ang mga rights ni mga kilsunan nato nga persons of deprived of liberty. Di po nato ma-violate ang ilahang mga individual rights diha sama sa pag-avail o sa health sa panmahigutanan diha. Sir? Kay as ako pod is kuan man ko CRS officer and at the same time is human rights action officer. Isa po sa implementation nako is masiguro gyud pod nga mahatagan sila og ilang especially ilang rights, di ba? Rights sa health related nga rights nila nga makabaton sila og kanang insakto nga serbisyo medikal, di ba? Rights nila nga mahatagan sila o kanang saktong legal mga program sa ilaha. So inana mo na isa po nato gina-monitor. Rights sila nga kanang mahatagan sila og saktong disente nga pagkaon, disente nga kanang supply sa tubig, ingon ana. Mahatagan sila og kanang unsa pa may rights nila nga maka-rights sila nga makabaton sila og kanang mga activities sa sulod, kanang mga development, mga skills nila, di ba? Kay ang ato ra mong gikuha sa iya is ang ang kagawasan lang. Ang all of the rest dili nato sila dapat kuhaan sa ilaha. Dapat continue gihapon ang atong paghatag sa ilaha. Ay, see. So sa ato pa kuan gyud kanang nato dili ingon nato na violate sa mismo prisuhan ang matag individual rights Yes po, Benji. Karon unsay kuan ani sa inyong tanaw niubos ning programaha unsay mamahimong papel o ikatabang sa publiko komunidad
aron nga mapa-implementar insakto kini programahan nato. Kuan lang, especially sa mga kabanay, kami nangapangayo og kanang suporta ninyo, especially og kanang katong mga kabanay ninyo nga due for release nga magkinahanglan og tabang sa inyo, follow up baron or ingon ana nga support sa inyo ha. So ato lang sila tabangan kay tao man pud na sila. Kita dapat ato sila, dili na sila ginapasagdan. Even though nga na sila sulod, dapat gali ang atong pagpalangga sila is mo kuan pa no mo kuan pa mo saka pa kay syempre naa sila sa sulod, dapat mga moral support atong hatagan sila, mga other supports need nila, dapat maoray atong kuan mo ni paabot ako sa atong mga kaubanan di sa gawas, mga kaparentihan. Ato lang buhaton kami sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, Butuan City Jail, among ginabuhat among trabaho para lang matabangan sila. So hopefully unsay makambit po din yung tabang sa inyong mga kabanay sa sulod, ato pong tabangan, ato pong buhaton. Nabay mga kuan na sir, mga NGO, mga grupo sa mga katauhan nga ni tabang po sa inyo para pag follow up ani mga federation diha. Actually, sir, dagan kayo mga organization, especially kanang sa probation, sige na sila visit diha kay para at least man lang, di ba, ang ilang mga probation dili mapending, mapadayon gyud ang ilang mga especially ang pod ang atong kauban pod sa Commission on Human Rights, naga-visit po sila diha para for communication ingon ana. So ang court pod naga-visit na sila quarterly visit po sa sulod ang court, ang RTC and MTCC nato nga mga courts. Gahapon yata to sa nga court ang ni-visit gahapon. RTC judges. Mga RTC judges they visit sila para at least man lang monitor sila mismo, naka hands on po dun sa unsa po'y kuan sa mga PDL sa sulod. Pero sa inyong assessment sir, human sugod ni programaha, consider ba nato nga kuan ni siya ganang success? Hopefully dili ta ingon nga success nga 100%. Pero sa tan-aw ginako is paidong kita ana basta kay naa ang full support gud sa tanan community, atong government. Basta kay ang suporta sa atong government sa atong community is 100%. So paingon kita ana sa taas-taas nga success rate, paingon kita ana sa success gid ana. Okay. So at least klaro na no, basig do na mo'y nalimtan ma'am, sir, gusto ni padayag karon in relation sa mga programa nga implementar sa atong Bureau of Jail Management and Penology sa atong mga prisuhan, particular sa Butuan City Jail. Well, I would like to add, sir, no, to say thank you po sa akong mga co-workers, especially sa amo ang court verifier nga mo adto sa court naga-coordinate no para ma-assess ang amo ang mga kaso sa mga PDL ug sa among releasing officer kay group effort jud ni siya, group effort. So dili may pa-release or dili effective ang amo ang decongestion program kung wala ang mga effort sa among mga colleagues, no, labi na sa mga trainings pod sa amo ang welfare and development. I see. So na po din. Pero sa man ni sir, mag-apply pa ni sir o ikaw piniliso niya or ang iyang kabanay or abogado? Actually, submit lang documents on sa man. Actually, kuan man gud ang court may mahatag ana if kanang pwede siya mag-ROR release on recognizance. Pero if sa GCTA atong kuan hisgutan, ang ascertain PDL is na siya katungod nga na siya kuan nga taga GCTA as long as mo follow gid siya. Wala no need na siya mo apply. Balaod man na siya. Balaod naman na siya. So no need na siya mo apply. So as long as ma-assess siya nga gwapo yung standing sa sulod, ilabi na o magapil-apil pa siya mga activities diha. So labing klaro nga matagan siya og GCTA. So man kamuray mo assess mismo sa sulod kay kamo may nanaad dito. Yes sir. Ma-assess man gud na sa unsay kuan og naba siya record sa pagpabadlong diha sa sulod or maayo ba siyang tao or unsa bay kuan sa feedback sa iyang mga kaubanan. So wala gyapon ma-assess man nato na siya. Ay, so karon unsay itong ipaabot mensahe ngadto sa mga komunidad, sa mga kabanay o tanang naminaw karon mga concerned agencies kung galing doon na pa'y mga kulang
kinahanglan po nilang ihatag sa inyo suporta nga kamoy main actors pagbantay sa ato mga person deprived of liberty. So far, nagpasalamat ko sa atong government, no? Ay hatagan tao ka ng full support kid with regard sa ato ang kanang trabaho nila sa jail. Isa po na ang city. Ang Butuan City is full support po siya sa ato sa mga kinahanglanon nato nga support nga dira sa operation nato sa sulod. So wala gid sila pagduduha nga hatag og tabang sa tua, mga request nato katong sa atong mga kaubanan po diha mga agencies nga especially katong nagahatag og services sa sulod, especially sa ALS. Hatagan nato sa atong mga PDL nga mga sa atong mga PDL nga magtulong kanang kuan mga students. Salamat mi sa uban pa nga government sector, sa DSWD, even though sa sulod kay avail gyapon sila tupad atong mga kuan diha, no? Salamat sa DSWD. And then sa atong mga partner agency, sa PNP, sa PDEA, and any other law enforcement na salamat kayo sa support sa na inyong ipaabot sa among jail unit. Sir, ikaw mo Community Relations Service Officer niya. Part sa inyong community relations, so may mga programa po diyan ito gamay. Actually no, pag may ko community relation no, kani one of the task man ako is kani join tao kanang radio guesting para at least man lang a certain media especially pareha sa Bombo Radio, di ba? No, makatabang sa amo sa pagpadayag sa atong mga sa atong mga activities sulod kay sa labing laro lamang gyud kay medyo wala mo gyud mailhan ang unsay mga what is BGMP, di ba? O wala gyud siya na ilhan gyud as kuan. Tapos mga activities po sa sulod, mga programa wala mailhan mo. Motong isa pod sa as Community Relations Service Officer, so kami nagaduol mi sa mga parehas ani sa mga media outlet. Kanang mga kuan na mga kabanay or kabataan na ini mga piniriso na to diha. Unsa may mga programa namin hatag big support. Actually naagid pod may kuan naagid pod may gi-adapt scholar program. Yung mga lisod gyud o na biktima sa kalisod ba? Nakahimog krimen gumikan sa kalisod unya nisamot ang kalisod kay napriso na noon ana ba actually namatay mga aftercare program no nga gina-implement po even though nga ang uban nga naa sa gawas naa sa parts community pero nagpadayon gihapon ang monitoring if ever nga kanang nay certain individual na hatagan mi og kanang hatagan namo og kanang certificate or kanang refer namo sa mga kuan sa mga establishment nga pwede nga makahatag silang trabaho. Ingon ana last month is niadto mi sa kuan City Employment Service Department. Sa kuan para at least man lang katong mga kuan na sila napod may program nga katong mga bagong laya. Among i-turn over sa kuan para at least matagan sila og sakto pod nga trabaho para sa ilaha. Okay, nosyons publiko pag once piniriso nagig ka nagkay permiso. Mao sa club gyud Bombo Benji. Medyo luoy kay atong mga kaigsuonan kay once matag na sila nga ingon ana. So di ba mun ang stereotyping naa man gud diha. Mun ang sa ato lang ginakuan sa ila nga gina-turnover nato sila sa mga kuan especially sa city government mo dadawat sila kuan kung naa pa sila trainings nga dapat ikanda katagan sila trainings para at least ang trabaho na naghulat na sa ila sa gawas. So sa ato ba kanang ma-trainings ninyo sa suod in preparation na in case kung makalaya sila. Yes, at least man lang pag integrate nila sa society na sila anay uban nakabulo na mo welding. Nanay ang uban kabulo na pedicure manicure kay naa naman tay mga training sa sulod. Di ba? Uban kabulo na mo himog cake. Even among mga male PDL kabalo na sila mag-skirting. Di ba? Kana mga programs na to nga even babae ra man di ba? Sa atong lantaw sa dato ba sa ato lang. Pambabae ra man na skirting yun. Pero at least sila kabalo gihapon actually ang mga male PDL namo og nay mga bisita namo sila mo ginagapangunay o kanang decorate diha o kay one of the kuan man trainings po nga nahatag sa ila sa sulod pero at least pagawa sila pohon kana partake nila unsay ilang nakuha nga training sa sulod kuan na sila gawas mga gamit.
So makatabang gyapon. So ato pa ni murag holistic approach gini sir. Yes, ana gyud Program holistic na to, approach gini ato safekeeping and developmental opportunities. Mo ba na ni pag BGMP ati hipos lagi na spineriso. Mabitaw makuha no, murag matag lang gid ba as ang BGMP is jail guard. Jail guard. Pero actually ang pagwardya is one of the function lang gid na siya. Kay not all the jail officers is nag-function as guard ra man gyud. Dili man gyud tanan. Naay uban nga designated as custodial, mo na siya katong mga mugwardya sa atong mga every post. Pero as kami, so dili may matawag og guard kay among function is Lahi for development, di ba? Oo. Hatagan sa paralegal concerns, community relations, so dili na mo siya matag as gwardiya, di ba? Okay. So anyway, ma'am, basig doon na kay kadugang karon desir na ko tapumpan ni atong panaguban. Sir, ano na yung kalimtan? Nga i-plug sa inyong ahensya, mga activities o importanteng ipaabot po nga sa publiko. So morto, padayon lang gyapon ang atong trabaho no nga unsay gihatag Upcoming mga activities niya karon. daghan tay activities nga naka-inline, di ba? Mga hatag mga developmental mga activities para sa tong PDL. So naatay mga activities nga ginhatag sa ila. So far dili lang gid pud ako maisa-isa, medyo daghan and then hatag pag schedule pod. And then palakbit lang pud namo nga ang ang BGMP under the Butuan City Jail, particularly under sa atong jail warden, jail chief inspector Jovin Ausa, nagpaningkamot para mahatagan og saktong serbisyo atong mga PDL. Sir, hapit naman Holy Week kasi activity nyo da. So far maura gyapon padayon na gyapon ta, even though holidays hatagan gyapon nato na sila og kanang Pero ay mga activity niyo diha para sa mga Catholic Bumbo Benji na sila gina-implement sa under sa among naman may diha chapel sa sulod. Na sila ginabuhat nga mga activities in line sa kanang Holy Week. Naagyapon sila kanang mga normal nga ginabuhat sa gawas. Ginabuhat po nila kay naman po'y pare mo bisita diha po mo og misa. So thank you kayo so much Ma'am Dayan Pauline Ramos, ma'am. Wala kay nalimtan? Wala na po. Nga gusto nimo ipa-abot, i-plug, sir? Alam? So far mora tay among among concern with regards sa jail decongestion program no. So padayon lang gyapon ta among team effort among ginabuhat kay para at least man lang matabangan atong mga itong mga kaigsuunan nga makagawas early release basta as long as kanang inline lang sa atong balaod. Pero wala ni ingon nga pagawson na to sila para mohimo na programmen sir no. Yes, wala man ingon nga gawon. Gihatagan gyud sila mga training sa sulod. Mga para at least kato dito sila mag-focus. Gawas nila na sila yung mga katutan sa sulod, pwede na sila apply. And then ato silang ihatag sa local government nato para matabangan pud sila sa ilang pagpatrabaho sa gawas. Di na sila mobalik sa ilang gawi sa una. Pero mga jailbreak wala na itabo. So far kaluyan sa Ginoo wala man pod hinuon. Mga buotan man pud mga PDL wala man po ingon nga karon po'y problema sa pagkaon sir basig magwilga sila kay nagmahal ng pagkaon. Mao lagi pud lagi sa gulay lagi nga among medyo mahal lagi pitsido na gid, but at least nahatagan sila og usbaw sa ilang na naman sila snack nga ginahatag sa ila. Sa atong budget ginapaigo-igoan lang gid mga mahatagan sila saktong pagkaon, nutritious food po sa ila kay syempre na sila sa sulod, especially katong ulay mga dalaw, mga dili kayo og saktong pagkaon. Mga lagyo. Matumaning masabtan labi na ang pineriso to apad daw sa pinakapungkayang bukid sa man tong ilang pamilya ka lugso nga ning kamot pud taw panginabuhi, di ba? Mao gyud. That's why ang ang atong livelihood program sa sulod is ato na lang lakbit na lang nato og kanang endorse na aman tay mga livelihood products diha nga gikan sa atong mga ginabuhat sa atong mga PDL nang mga handicraft nga ginabuhat sila, bamboo handicraft, napoy sa among female mga bags
nga kuan ginabuhat sa mga female PDL. Oh, sabi dito ni available na to mapalit ni basig na gusto mo palit Oo. ni. Daghan kayo kuan, pwede ra mo visit anytime. Ana Sa sulod. sa jail facility. Actually, if ever nga naagid po yung mga Pero wala karaban. display sir, wala yung tabangan sila display online karon online naman ron mga tao agad. Actually, namo gud may program po sa regional office nga Okay. oo, mag-posting sa mga kuan, mga products sa PDL. Pero as of kuan, ni join ang among jail facility sa katong DSWD nga mura caravan last nga nagkuan sila, nag-display sila og mga products nga gibuhat sa atong mga PDL. Kanang mga caravan sa gawa so kung magpatugot lang gyud ang organizer maka-display ta para at least man lang additional income sa ilaha. Women's Month banda ito ron ma'am no. Di sila makalimot sa activities mga babae. Oo, actually, Women's Month ay tuod karon. Oo. Naatay Mga culmination, PDL murag March 30 yata ang culmination sa kuan ay mga pageant para sa mga babae. Sa Sunod sa facility. So, gimerge na tong male and female sa activity. Oo. Tapos ang mga female, mga PDL ang mga contestant nato. Sa fireman relation activities may mo diha firefighting wala gitudlo na diha. Naa may kuan Kasi bag masunog ang prisuhan ba? natay mga actually ang as jail officer part sa iyang training manggod is kanang fire suppression. Fire suppression. Oo, kanang basic na nga Basic, say buhaton sa a certain establishment baron or kanang facility if ever nga kanang naay sunog something yun ana simbako. So before ka ma full-fledged ka jail officer, undergo gyapon ka training ana 1 week training sa fire suppression. Kuan na kibali. One of the course sa amo ang training. Pero itong prisuhan na sir, conducive na ba? Dili ba init kayo or igang kayo? Ano sa? Actually sa pagtanaw nako sakto ra man gid po dinoon kay ginalimitahan namo bitaw kanang mga taring-taring na ginabuhat nila para at least ang mga hayhayan. Oo, ginakuha namo kay para at least man lang ang flow sa hangin na katong uban nga nasa taas, hangin man tong naa sa second floor. Hangin man sila. So walay barrier po nga makasalipod sa hangin. So okay lang kuan. Okay lang ang flow sa hangin. So, Dili ingon nga limuot. at least dili ingon limuot ba. Kanang so gihapon ang adlaw, murag normal ra gihapon siya nga naa sa balay, murag gihapon naa sa sala. Ingon ana. Ingon ra bang uban nga sus pa ityod ang prisuhan sa yanon tao kaysa politiko. Oo, kay dili man gud. Mao Pero gid po daw dili ilang na kuan. Dili gid na dili ang kay senaryo. once nga makasulod ka sa Butuan City, makasulod ka sa BJMP, fair man na tanan gyud pod hatagan ka og sakto nga kuan kanang dato ba ka makobre pa ka same ra mo treatment tanan wala gay pinalagay. Anyway, thank you so much kayo sir JO1 Jail Officer 1 Alam akompanyado og JO1 Dayan Pauline Ramos. Ma'am sa higayon nga bisita mo sa Bumbu Radio pagpaklaro nini mga importanteng mga eskwelahan. Salamat. Salamat po, Bombo Benji. Thank you. 44 minutos na milabay sa launa kadyo